Okay, QuickBooks for Contractor. Ito naman yung ating expenses or recording ng expenses para ma-allocate natin sa project. Okay, this is QuickBooks Desktop Enterprise for Contractor or sa construction business. So, una, enter bill tayo. Pasok natin yung expenses. So, halimbawa is maglagay tayo ng subcontractor dito. Tapos, subcontractor yung ilalagay natin na expenses. Let's say 50,000. Okay, and then itatag natin kung saan project siya allocated. Then dito, accounts payable voucher, yan, 002. Tapos dito yung description kung anong klase ng subcontractor expenses yung pinagawa natin. Anong klase ng services. Or pwede din naman natin indicate from the description. So ito lang yung sample. Save and new. Okay, isa pa, record pa tayo ng isang expenses. Ito naman kay contract, ano naman, supplies naman. Supplies. Okay. Maglalagay naman tayo ng mga inventory na inallocate natin papunta sa ating yung mga materials na ginamit natin. So, halimbawa ito. So, ganyan po yung paglalagay. Materials na dineploy natin or tinransfer natin or usage consumption or kinonsume natin for this project. So, yan. Lagyan natin ng tagta 20. Halimbawa, tagta 20 na ano na tong mga bakal. Okay? Dito natin siya ipopost. Tapos, ito yung consumption ng material. Okay, yan po yung posting. Consumption ng materials or ito yung mga nagamit. And then, lagay natin dito yung site. Ito yung ating project kung saan naka-deploy yung ating mga materials na nirelease. And then, tag natin yung ating projects. Okay? So, not necessarily na naka-check yung billable kahit hindi naka-check yan. So, once na naka-check si billable, pwede nating i-charge directly yung materials kay customer. Pero not necessarily, ganyan lang po yung posting. So, lalagyan natin ng record to consume. To consume materials. So, ibig sabihin, record natin kung gaano karaming materials yung nagamit sa sa may construction. Okay? So, initially, ito, pwede pa naman tayo mag-post ng pangalawang posting dyan kung ano yung mga na-consume. And then, save and close. So, ayan. Tapos, isa pang part ng posting natin is write checks kung tayo ay nagbayad directly. No? Hindi na siya dumaan ng accounts payable. Pwede tayo maglagay ng contractor builders dyan. Tapos dito, pwede tayong mag-direct siya ng, halimbawa, yung ating wages, workers' compensation. So, ayan. So, nagbayad tayo halimbawa ng 60,000 para sa ating mga workers na gumamit niyan. So, lump sum na lang to. Hindi ko na in-split isa-isa para hindi mahirap i-explain. So, something like this, no? Lahat ng worker compensation na inallocate natin na for this project, no? Tapos dito, syempre, meron niyang check number, no? So, pwedeng tawag doon yung check number ng bangko. So, yan. Halimbawa, yan muna yung ilagay natin na control. Okay? Tapos dito, memo, pwede tayong maglagay dyan ng note. Ito ay salaries or wages ng mga workers. Okay? And then, dito, ilalagay natin yung project. So, always, tinatag yung project para pumasok siya sa costing ng projects. Okay? Save and close. Isa pa. So, ito na yung report after we post yung mga expenses. So, lalabas dito yung mga expenses. And then, what if naman kung pinanggalingan ng expenses is journal entries from the accountants, no? So, make journal entries. So, bali ang posting is something ganito. So, debit yung mga expenses related to projects. And then, itatag natin kung anong project siya. Tapos, syempre, lagay natin dyan yung tawag doon yung i-reverse natin. Possible na overhead or kung ano man mga miscellaneous expenses. Siyempre, ito ay internal posting to. Tapos, ito lang yung nakatag sa projects. Kung ano yung nakadebit.
Okay, ganyan po mag-expense dun sa project natin directly. No? And then tatag natin ng internal post yung ating allocation for overhead kasi ito po ay internal. So save lang natin. Save and close. Tapos mapupunta na po siya dito, no? So ito 'yon, other construction cost yung ginamit natin sa kanya. So buksan mo, ayan makikita mo diyan yung journal entries 002. Okay? And then after that, subcontractor expenses, ito yung pinost natin kanina na APB 002. Okay? Subcontractor, kung meron tayong mga hinahire na subcontractor. Okay? And then, yung ating mga compensation or yung mga wage, yung mga workers salary, okay. Kung ang may mga expenses pa, so kung ano po yung ginawa natin kaninang posting sa expenses, ganun lang po. Diretso lang po tayo uh, sa ating pong enter bill, no? Enter bill. Tapos ilalagay lang po natin yung expenses dito. So, nag-record din tayo ng expenses for the materials, no? So, punta ulit natin, reports, job, time and mileage, tapos profit and loss by job. Tapos, titignan mo naman kung ano yung mga materials na ginamit, no? Materials na ginamit niya, no? Galin natin dito. Ito, yung construction materials, ito, naka-allocate siya dun sa projects. Okay. Lagay natin. Pwede din natin i-filter to kung ano yung specific projects lang. Kasi pagka in-open natin yan, lahat ng projects na outstanding lalabas. So, pwede natin piliin yung specific projects lang na yun lang yung makita natin dito sa ating profit and loss per job. Para makita natin yung profitability or yung yung expenses per job, tsaka kung ano na yung total income natin for the job. So, yung income, pumapasok siya sa sales. Discuss natin sa ibang topic. Pero ang pinag-usapan natin dito is yung mga expenses inclusive dun sa project na to. Kung paano natin itatag yung mga expenses natin to the project. Okay? Kung paano natin i-allocate yung mga expenses natin para makita natin yung mga expenses is related to this project. Okay? Construction materials, tingnan po natin. Diyan po natin pinasok siya. Sa sa CM. Okay, construction materials na posting. Okay, yan po yung ginamit natin na posting dyan. Okay. Tapos, balikan natin yung kanina, yung posting kanina sa CM. Okay, para ito. So, how much is that? 54,000. Paano po siya ma-allocate? Kailangan po natin ilagay dito yung cost of construction material. Yeah, 54,000. So, negative 54,000. So, yan po ay mapupunta ma-charge dun sa projects. Itong expenses na to, ma-charge siya dun sa ating project. So, this is to post the consumption of the materials, no? Hindi ko na po na-discuss dito, meron po tayong inventory site ng materials natin. So, meron tayong inventory dun sa specific project. Okay? So, inventory, stock status by site. Tapos, ilagay natin yung site na hinahanap natin, no? Specific site. Pwede naman po, no? Piliin natin yung inventory site. Ilagay natin yung site na A2131. Ayan po yung ito po yung ating inventory sa site. Okay? So, nagamit natin dyan. Meron tayong consume. Ito yon. So, nagamit natin yung 100. Nagamit din natin yung 20. Ito yung isang posting. So, dalawa na yung posting ng consume. So, initially, 1,000 yung nirelease niya ng materials. 100 yung nagamit para dito sa materials na to and 200 para sa materials na to sa pangalawang consumption. Okay? And then, end of the inventory, meron siyang inventory on-site. Okay? Isa pa sa makikita natin sa report is yung ating inventory, yung
estimate versus actual. So we have the estimate versus actual report para dito sa project na to. Makikita natin yung estimated na cost tapos yung actual cost nung project na to, no? So check lang din natin, no. Yan yung ano niya, yan yung total revenue. So may mga na-invoice na. So yan. Ganyan lang po ma-allocate. Ang tinutukan lang po natin dito is to allocate the expenses for the project. So para hindi po tayo maguluhan. So magagamit natin yung enter bill to allocate the expenses, ordinary expenses natin. Billing galing sa subcontractor, billing galing sa tawag doon yung mga third party na expenses or billing dun sa mga expenses natin itatag natin per job or customer or project. Okay? Pangalawang pinanggagalingan ng mga expenses natin for tagging is dito sa ating write checks or yung ating cash basis, no? So yan, pwede natin itag yung mga expenses dito tapos itag natin kung saan project. Pangatlo is yung ating journal entries. Okay? Journal entries. Sa journal entries, meron din yan tagging kung anong job siya. No? In that way, lahat po ng transaction natin in terms of expenses, mare-record po siya dun sa ating profit and loss overall. Siyempre, papasok dyan yan as overall. And then, nagkakaroon din tayo ng overall na profit and loss per job. Okay, makikita natin dito yung profit and loss per job. Yun nga yung kaninang pinag-usapan natin, no? Profit and loss per job or job profitability details. Pwede din natin makita dyan, no? Para makita natin kung how we are performing to that specific project. Kung kumikita ba tayo. So, yan po yung ating expenses allocation dito po sa ating QuickBooks for construction, for contractor din. You know, parehas lang po siya. Thank you.